naunang pagtakbo na walang saplot na mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity sa University of the Philippines, tila nagkaroon ng mas mabigat na layunin ngayong taon ang makalikom ng tulong para sa mga biktima ng superbagyong Yolanda. Pero paano nga ba nagsimula ang tradisyong ito? Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, bukod daw sa pagpoprotesta noong panahon ng martial law ay promotion sa isang pelikula raw ang isa sa mga dahilan kung bakit naganap ang kauna-unahang oblation run noong dekada 70. At ngayong araw nga ay muling inilantad ng isang kapatiran ang lahat dito sa taunang tradisyon na ito. So ilang wave ang balak niya? Mag-aalas 12 ng tanghali sa second floor ng College of Arts and Sciences o AS Building sa UP Diliman, gwardyado ang pinto ng male CR. Estudyante man o utility personnel, pinakiusapang huwag munang pumasok. Sa likod ng nakasarang pinto, isang tradisyon ang niluluto. Sa loob ng palikuran, nag-uunat, nagpapagpag ng katawan, malalim ang hinga ng mga miyembro ng isang kapatiran. Walang anumang saplot kundi bonnet at maskara. Handa na ang Alpha Phi Omega Fraternity para sa taunang oblation run. Ang miyembrong ito, unang beses daw sasaba. At kahit ibubuyang-yang niya sa publiko ang lahat ng tinatago, buo raw ang kanyang loob. O hindi na kailangan ng convincing? Hindi na kailangan ng convincing para dyan. Masaya naman to. It's an honor to run. Actually, pag nasa labas ka, ang iniisip mo na lang, pinaglalaban mo yung issue ng Pilipinas. Sa placards na ito, nakasulat ang mga isinusulong ng fraternity. Kabilang na raw ang kapakanan ng mga biktima ng nagdaang kalamidad. Sa labas ng gusali, siksika na ang mga naghihintay. At kahit sa labas mismo ng CR, nakahanda na ang mga tablet at cellphone cameras. Ang lalaking ito, sa harapan pa mismo ng pinto pumoste. Ringside seats kumbaga. Gusto ko na may experience. Alas 12 in punto, umalingaw-ngaw ang hudyat galing sa CR. Umariba na ang mga nakahubad. 4 na beses umikot sa ruta ang mga runner. Namigay ng rosas, pinasok ang mga classroom at kumuha pa ng sariling souvenir picture. Jam-pack sa loob at labas ng gusali. It's my first time ever na manood ng oblation run. So nakakagulat po talaga siya. It was awesome. It's really brave for them. Next year, babalik ulit! Wow! Sa tema nitong kontra sa nooy martial law, 1976 nang ilabas ang pelikulang Hubad na Bayani. Ayon sa aktor at miyembro ng Apo Fraternity na si Mengi Covarrubias, pahirapan daw noong ipromote ang pelikula dahil dito naganap ang kauna-unahang oblation run. Some enterprising broads thought it would be a good promotional gimmick to do the same. So we would run in front of this very same college. Okay, so it was illegal, it was clandestine, okay, then it evolved into what is now known as the oblation run. Pero sa gitna ng kasiyahan, wala raw nakakatuwa sa estado nilo ng bayan. At kung darating daw ang ganap na pagbabago sa lipunan, marahil hindi na raw kailangan pang lumantad ng nakahubad. I myself, I'm even ashamed to admit that I was an activist because I don't think, personally I think I was a failure. Nothing has really changed much. As a matter of fact, it's gone from bad to worse. Yung youth symbolizes yung change sa ating society. Nagiging aware na kami sa social issues, political issues. So yun. So tingin ko, napakalaking relevance nito sa transition namin. Jessica, kasabay naman itong event dito sa UP Diliman kanina, nagsagawa rin ng sariling oblation run yung counterpart naman ng Apo Fraternity doon sa UP Manila at layunin daw ng may 60 fratmen na mahikayat yung mga estudyante ng UP na tumulong doon sa pagpapaayos ng UP School of Health Sciences Campus sa Palo, Leyte na napinsala ng bagyong Yolanda. Samantala dito naman sa Diliman na ibinenta ng mga runners yung suot nilang mga maskara bilang bahagi na rin ng donation para sa mga nasalanta. Jessica. Okay, so may katuturan at may kabuluhan yung kanilang paghuhubad. Tama, Cedric? Tama, Jessica. Actually, yung aktor na nakausap natin kanina ay natutuwa nga raw kasi kumbaga sabi niya noong 1976 daw ay nag-start na kumbaga trip-trip lang ano at kumbaga gumawa lang sila ng gimmick para ma-promote yung isang pelikula at proud na proud daw sila at ito ay naging tradisyon na at naging socially relevant daw, Jessica. Okay, aware naman siguro sila na sa mga taong nakalipas, no, especially this year, lahat ng tao may cellphone na, meron pang tablets at
madali nang i-upload yan sa internet. Tama yun, Jessica. I'm sure aware sila at mukhang hindi naman nila concern yan. Ano? In fact, yung paglabas pa lang dun sa may CR at pagharap pa lang na talagang nakalabas lahat ay kailangan na ng matinding tapang dyan, ano, Jessica. So siguro hindi nila iniindihan yung mga cellphone na tututok sa kanila. Pati yung mga camera ng mga media na nag-cover, Jessica. Kasi previous years, siguro 10 years ago, wala pang mga cellphone with cameras. Pero ngayon, ewan ko, nagbago ba? Hindi. Parang kailangan lang, dinagdagan lang nila nung tapang nila at lakas ng loob, di ba? Oo, tama, Jessica. At yun, napansin natin kanina, nung nasa loob tayo ng preparations nila, tinatanong natin sila yung mga members, kung first-timer o kung mga veterans man sa pagtakbo niyan, kung hindi ba sila nako-conscious, sabi nila, it's part of the tradition at honor daw na makasama sa ganitong klase ng tradition nga, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.